Hello! Kamusta po mga kalahi? Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At eto na nga po, si Mayor Magalong. Sino palpal? Itong si Aling Claire Castro. Abay, lagi naman kasi parang may kaaway itong si Claire Castro. Laging na-high blood. No? May sinabi lang si Mayor Magalong kung makasagot siya, no? Kung ipagtanggol niya yung kanyang mga amo, napaghahalata tuloy natin eh. 'Di ba, ang mga amo niya, yung mga nasa Malacanang. Parang pag inatake ni Mayor Magalong yung mga congressman, parang overprotective agad. Protekta agad si Claire Castro. Parang amo niya rin yung mga nasa Congress, ano? Ang tanong, parang nakapag-iisip natin, nagkakaroon kaya siya? Parang hindi ka nabibigyan ito. Kasi ready on the tanggol eh. Nakapagtanggol agad eh. Baka naman nagkakameron itong si, diba, lagay eh. Kaya siya, masigasig siyang ipagtanggol. Ito na nga yung sinabi sa SONA ni PBBM. Mahiya naman kayo. 3 beses pa. Mahiya naman kayo. Tapos sasabihin ni Claire Castro, ito'y nakaraan pa eh, bago pa mag-eleksyon eh. Sabihin ni Claire Castro, magpakita ng ebidensya, pangalanan mo. Sabi ni Mayor Magalong, hindi po ako kaaway. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga sinabi ni Mayor Magalong. Pag-uusapan din po natin itong 2026 National Budget. Wala na daw akap. O gaano katotoo yan? Wala na daw akap? Naniniwala ba kayo? At naniniwala ba kayo na itong 2026 National Budget ay magagamit sa tama? Naniniwala ba kayo dyan? May survey na inilabas. Itong Vox Populi. Alam nyo ba yon? Mamaya i-share ko sa inyo. Ito pong sagot ni Mayor Magalong dito po kay Claire Castro, isi-share ko po sa inyo. Kasi nga, nakakapagtaka itong si Claire Castro, kaya nasasabihan ni VP Sara na kulang-kulang yung kanyang brain cell. Kasi minsan hindi mo siya maintindihan eh. Ito, pakinggan muna natin si Mayor Magalong. Malinaw ang naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng isyong kinakaharap ni Attorney Claire Castro. Giit ng alkalde na hindi siya kaaway at handa siyang makipagtulungan basta't ang investigasyon ay pamumunuan ng tamang ahensya na may legal at investigative mandate para humawak ng ebidensya. Paliwanag ni Mayor Magalong, hindi makakabuti na direktang ipasa sa Pangulo ang mga impormasyon dahil magdadagdag lamang ito sa dami ng trabaho ni PBBM. Mas makabubuti umano na ang mga ekspertong investigador ang humawak sa mga usaping ito. Tama yun. Siguro pinakamaganda, papadala na lang namin doon sa opisina na lang niya yung mga hawak naming dokumento. I-consolidate na lang namin kung ganun pala. Alright, meron kasing inilabas na website si PBBM, no, na isumbong mo, parang ganun yung website kung saan doon ka magsusumbong, baka meron kang ebidensya, ipakita mo na rin doon. Parang hindi po tama eh. Kaya si Mayor Magalong, parang ayaw niyang isend doon sa website. Idadalhin na lang daw sa opisina kung ano man yung mga ebidensya niya. Tuloy natin. Pero sana meron investigating body na para hindi na namin nagagambala si Presidente. Ang daming trabaho ng ating Presidente. Iginiit ni Magalong na hindi dapat ituring na kaaway ang kanilang panig. Yun. Bakit parang lumalabas na kaaway nila ako rito? Oo nga. Hindi nyo po ako kaaway. In fact nga ako, pinapraise nga ako namin si Presidente. Huwag nyo kami tratuhing kaaway. Kaibigan nyo po kami rito sa laban ni Presidente. Laban dito sa corruption. So, huwag nyo po kami akusahan. Ito po ay ginagawa po namin dahil gusto po namin makatulong sa administrasyon po ni PBBM.
Dagdag pa ni Magalong, ang isyu ay hindi personalan, kundi usapin ng tamang paggamit ng pondo ng bayan. Kaya't dapat umanong isantabi ang politika at ituon ang pansin sa epektibong pagresolba ng mga kasong may ebidensya. Nanindigan din si Mayor Magalong na ang pagsasagawa ng investigasyon ay dapat na ipagkatiwala sa may kakayahan at karanasan sa paghahanap ng ebidensya. Ang importante rito ay mayroong investigating body. Tama. Kasi kung mga membro ng Kongreso, hindi naman sila hindi naman sila investigador. Iba kasi yung investigador dahil mayroong skill yan, may talent yan, may tradecraft yan. Kasi ang challenge dito kasi is makakuha ka ng mga ebidensya. Trabaho yun ng investigador, hindi trabaho yun ng mambabatas. Alright. Kaya napapaghalata natin si Claire. Nabubuking tuloy siya no? Na para bagang isinisiwalat na nga ni Mayor Magalong yung mga korupsyon, yung mga kawatan dyan sa Congress na parang tila ipinagtatanggol pa ni Aling Claire Castro. Bakit? Amo niya ba yung mga congressman dyan sa Kamara? Kasi alam natin, under siya ng PCO. At yung PCO under ng Office of the President. Alam natin, si BBM at si Lisa Marcos. Yan yung amo talaga niya ng PCO. Pero parang mukhang nagbabagsak ng regalo itong Kamara diyan sa PCO. Kasi mayroong isiniwalat si Maharlika dati pa, last year pa yata yun, medyo matagal na yung PCO ang nag-handle ng mga troll farm. Ang mga loyalist, Marcos troll. Ang PCO nag-handle niyan. Merong audio na inilabas si Maharlika. At yung mga Ensaymada vlogger. So parang yan yung nag-handle niyan, yung PCO. Pero may mga command, may mga kompas doon sa mga vlogger. Kung dati kasi nakikinig ako dyan pinagtatanggol nila si Romualdez. Anong ibig sabihin yan? Baka nagre-regalo din sa baka itong si Claire. Baka nakakatanggap ng Rolex to sa mga congressman okay, mga Louis Vuitton Kaya siya parang masigasig siyang ipagtanggol yung mga kawatan dyan sa Congress. Sabi ni Magalong, hindi niya po ako kaaway. Suportado nga niya yung gustong mangyari ni PBBM na imbestigahan itong mga anomalya dyan sa flood control. Kung saan ang mga congressman ang nag-i-implement, kasabwat yung DPWH. Parang pinoprotektahan niya pa yung mga kawatan dyan sa Congress, di ba? Sino bang pinuno dyan? Yung Panginoon nila, si Bonjing. Bakit? Amo rin ba si Bonjing? Kasi pinagtatanggol ito ng mga troll at mga ensaymada vlogger, mga bangag vlogger Yan si Romualdez under siya ng PCO. Kaya maghihinala ka tuloy Kasi parang hindi ka muna nag-iisip Kulang-kulang nga kasi ang brain cell mo. Mag-iisip ka muna kaya nahahalata ka tuloy. Wala pong masama. No? Yung mga isinisiwalat, binubulgar ni Mayor Magalong. Corruption yan Hindi lang naman flood control. Binubulgar niya rin yung mga cat's eye, yung ilaw sa kalsada, yung mga road project, at iba pa. Hindi lang flood control. Kasi si Magalong dating pulis yan Siguro, may mga intelligence talaga yan. Mayor yan. May confidential fund din ng mayor. So, bumibili po yan. Excuse me po. Bumibili po yan ng mga information. Kaya, mayroon po yung hawak. Ngayon, sasabihin ni Claire Castro, magpakita ng ebidensya. Pangalanan mo, Yung amo mo nga sinabihan tinanong ng reporter ng media.
O, pwede niyo bang pangalanan kung sino mga konektado dyan sa mga top 15 contractors na yan? Sabi niya, wala na bang investigative journalist? Hindi niya rin mapangalanan eh. Presidente pa yan, ano? Hindi katulad ni Pangulong Duterte. Yung mga drug lord, pinangalanan niya, di ba? Yung mga narco-politics, yung mga politiko na involved sa droga, narco-politics ang tawag dyan. Pinangalanan din, di ba? May mga congressman siyang pinangalanan, may mayor. Ganong katapang ang aming presidente. Yung amo mo, siya na presidente. Ngayon, kung ikaw ay nasa oposisyon, si Mayor Magalong ay nasa oposisyon, mahirap po magpangalan dahil ang babanggain mong administrasyon. Ganun pa man, may mga hawak na ebidensya yan. Ang sinasabi kasi, magpakita ng ebidensya, sabi ni Claire. Saan pa? Sa media? Gaganon ng ebidensya. Tapos sino makukulong? Wala. Dapat in proper forum. Doon magpapakitaan ng ebidensya. Pwede kang magpahapyaw. Pero napakaganda kung sa proper forum. Yun na nga eh. Ready na nga si Magalong. Isawamon na siya ng Congress. Pero hinihintay niya, wala pa rin hanggang ngayon. Kanina yata may investigasyon na naman. Sila naglolokohan doon sa investigasyon nila sa flood control. Hindi pwedeng hindi madali na magpangalan kung ikaw ay nasa oposisyon. Kung ikaw ay nasa administrasyon at presidente ka pa, nasa likod mo PNP, AFP, DOJ, ang tindi ng puwersa mo. Pero yung presidente mo, yung amo mo, ayaw pa rin magpangalan. Diba? Tapos hahamunin niya si Magalong. Hamunin mo muna yung amo mo. Pangalanan mo na, Mr. President. Lahat na tinukoy niya Kasi, yung sinasabihan niyang mahiya naman kayo, lahat ng congressman, yun ang tinutukoy niya. Ano pa? Lahat ng senador. Basta sa Congress, mga mambabatas, yun yung tinutukoy niya. Mahiya naman kayo. Pero wala siyang ni isang pinangalanan. Ang tindi ng presidente namin si Duterte. Talagang mga drug lord at mga narco-politics, pinangalanan niya. I-research nyo, nandiyan pa yan sa social media. So dito na po tayo sa ating 2026 national budget. Meron pong nagtanong tungkol sa AKAP. Pakinggan po ninyo. Yung AKAP po ba, meron pa po bang allocation for 2026? Maraming salamat po. Yung 4Ps po, we all know may batas yan, di ba? So, meron yung computation kung ilan ang beneficiaries na binibigyan natin. So, for NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So, intact po yan para sa lahat ng recipients nung ating 4Ps. So, you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Okay. So, follow up na po. So ibig sabihin, wala pong allocation for AKAP next year? Wala po. Balikan ko lang po yung tanong ni Haji kanina regarding yung AKAP po. What is the wisdom behind removing po the allocation for AKAP for 2026? May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we received a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Alright. So, wala na raw AKAP, no? Pero gaano katotoo na wala ng AKAP? Tandaan po natin yung ibinulgar ni Amy Marcos. Doon po sa NEP, no? Ito yung amount ng AKAP. Pagdating sa GAA, ito na yung amount, nagbabago. Meron yatang instances, 2023 yata, wala namang
AKAP doon sa NEP. Okay? Ito pong press con ng DBM. Kasama po si si Martin Romualdez. Nagbasa siya ng kanyang speech. At maya-maya tumayo na, nabakante na yung upuan niya. Duwag na duwag talaga sa media eh. Hindi talaga makaharap sa maraming media. Kasi baka matanong siya. Ayaw na ayaw sigurong matanong talaga eh. Ibig sabihin yan, guilty. Guilty po. Guiltiness. Kaya biglang nawawala. Nabakante po agad yung upuan niya. So, yung ibinulgar ni Amy Marcos, ayan, wala daw sa AKAP ngayon, sa NEP budget ng 2026. Pero tignan natin sa GAA, baka magkaroon na naman or palitan nila ng pangalan. Wala po tayong masamang sinasabi sa ayuda-ayuda na yan. Hindi po natin minamasama yan. Pero ang dami na pong ayuda sa gobyerno. Ang pinaka maganda talagang solusyon ay mag-create ng trabaho at gandahan ang pamamalakad sa gobyerno para ang investor pumasok at magkaroon ng trabaho. Yun po ang pinakamaganda. Again, hindi tayo against sa AKAP, pero ito pong AKAP na to, very, very prone sa corruption. Kaya nga pinatatanggal ito ng ibang senador. Kasi ang bilis madali magnakaw po dito. Madali po. 'Di ba mga unang pamimigay ng ayuda ni Tamba? 10,000 pa eh. 'Di ba? Pinagmamalaki niya 10,000 kada tao. At may sinasabi pa silang 1 billion ang ipamimigay ngayon. 'Di ba yung mga una 10,000 eh. Tapos nung in-interview ng mainstream media yung nag-interview dun sa matanda, magkano natanggap nyo? 2,000. Napaka-prone to corruption. Halimbawa, magkakaroon ng mabibigyan yung isang congressman ng 10 million. Ayan, para sa constituent mo, pamigay mo bilang ayuda. Yung 10 million na yun, halimbawa lang ibibigay ba lahat ng congressman yan? Maniwala ako. Diba? Hindi naman sila ino-audit. Prone to corruption yan. Yung ayuda. Tapos, nabuking na nga ng nabuking. Ang nangyari, ang DSWD ang hawak. No? Kaya lang si congressman, ang mga tao, lalapit pa rin kay congressman. At si congressman parang magbibigay ng approval. Okay na to, for release na. Nagagamit pa rin sa politika. Bawal po yun. Na ang pera ng gobyerno gagawin mo sa agenda, political agenda mo. Pinagbabawal po yun eh. Kaya magkakaroon ng lugi yung kalaban mo sa politika na nasa oposisyon, ikaw ay nasa administrasyon. Lugi po yung kalaban mo. Kaya pinagbabawal po yan. At hindi tama na gagamitin mong yung pera ng bayan para sa political interest mo. Kaya nga pinagbawal yan at isinabatas yan eh. Hindi tayo hindi tayo against sa AKAP, pero dapat mawala na yan. Ewan ko yung AX, yung MAIP, hindi po nabanggit yan. So, mas maganda na mawala na yan. Pero, meron pong nagsalita. Ito, hindi ko alam kung ASEC yata to o USEC. Medyo nadulas po itong in-interview eh. Medyo nadulas. Pakinggan po ninyo Tama po ba pagkakintindi namin, zero po yung allocation for AKAP this year? Nationally? I believe the Secretary Mina mentioned it. According to her, I will quote her lang from the press conference. So, dalawa yung binanggit ko ni Sec Mina. It's because there are remaining funds from 2025. And
what's the second one that Sec Mina said? There was limited fiscal space. So, sir po, we have to have discussions on that as of now. Pero we only found out today as well that there's no allocation for ACAP. So, we'll have to have more conversations. Ma'am, pero di ba before nagsasubmit ng ang executive sa House, di ba may mga conversations na prior sa kung ano yung hiniling din ng Congress? So, sa hiniling po ba ng Congress, wala na rin ACAP? Paano po ba yung... Sa budget call po, there are conversations around that. But I'm unsure whether ACAP was mentioned during those conversations. Pero yun po, we base our deliberations on the budget, the proposal in the NEP. So that's where we'll proceed from here po. So we can see in the next weeks how the discussions will go po. May discussion pa eh. May discussion pa. Pwede sabihin, wala na yung ACAP. Wala na. Gagawa tayo ng iba. Iba naman. Kasi gas-gas na kilalang kilala na yung ACAP eh. Na ginagatasan ng mga congressman. Kilalang kilala na. Kaya baka babaguhin lang. Meron pa silang meron pa silang ihahain na impeachment sa February 6 next year, di ba? Kasi patay na tong impeachment na to. Yung mga motion for reconsideration nila, parang 5 beses na yata. 5 na ang isinampa nilang motion for reconsideration. Wala na po yan. Hindi po papaboran ng Korte Suprema yan. So, kung magsasampa ulit sila ng impeachment, kailangan po talaga ang pork barrel para panuhol sa mga kongresista. Hindi po pipirma yan kung libre. Ano ka? Ikaw lang gusto mong magkaroon, bonding. Tapos, pag may kailangan ka sa amin, libre. Hindi po pwede libre. Kaya, mag-iisip po lang ng paraan yan. Huwag po tayong padadala, huwag po tayong maniniwala na, ay, wala nang ACAP. yung mga ayaw sa mga ganyan. Kasi ang nakikinabang lang, mga tamad no? Yung mga taxpayer na nagbabayad ng buwis, parang kinukonsinti pa natin yung mga tamad. Parang gagawan lang ng paraan yan. Wala rin po. Magkakaroon din ng parang ACAP yan. Kaya hindi tayo naniniwala dito. Ayan, ito po yung lumabas sa survey, no? Kung naniniwala ka ba na magagamit sa tama itong 2026 national budget. Alam nyo, ang sumagot sa, kung naniniwala ka ba, no? Ang sumagot sa oo, 18%. 18% lang. Ang sumagot sa hindi sila naniniwala na gagamitin sa tama itong budget, 82%. Anong ibig sabihin yan? Wala nang tiwala ang taong bayan sa administrasyong ito. Lalong-lalo na dyan sa mga congressman sa House of Representatives. So, yung 4-piece, meron pa raw dahil nasa batas po yan eh. Doon sa NEP, 112.9997, almost 113 billion. At yung ACAP, wala na nga ACAP para sa budget ng DSWD for next year dahil may natitira pa raw na pondo dito nga sa 2025 budget. So, wala rin daw budget sa Chacha. So, naririnig na natin yung Chacha or CONAS or CONCON. Kasi kung isusulong ng Kamara yan, at binabanggit na rin ni Tito Soto yan sa Senado, kung isusulong nila yan, dapat may budget yan. Wala daw sa NEP. Pero, ganun pa man, kayang-kaya nga nilang baguhin. Yung wala sa NEP, pagdating sa GAA, meron na. Or, ang proposed budget ng NEP, halimbawa, 100 million lang. Pagdating sa GAA, 200 million na. So, wala pa po ito. Kumbaga, prelim pa lang ito. Preliminary pa lang ito.
wag po natin wag po muna tayo pakampante. Kasi tinanong po itong budget sa Chacha ng mga reporter. Kasi kung meron sa NEP yan, ibig sabihin gusto ng Malacanang na magkaroon ng Chacha, charter change, or kaya constitutional assembly. Babaguhin po nila ang konstitusyon ng ating bansa. Kasi siguro mahinang-mahina si Romualdez. Talagang hindi pumapalo yung kanyang survey at wala talagang nagmamahal sa kanya. Sino pa? Sino pang magiging standard bearer ng Malacanang? Ni Marcos Jr. Sinong patatakbuhin niya? Wala. Wala po talaga silang pwedeng patakbuhin. Lalo na sa loob ng pamilya niya. Wala. Kaya hindi nila alam kung sino. Oh. Ewan ko si Bam Aquino. Si Bam Aquino medyo may laban dahil nag-number 2 siya. O makikipag ang tawag ba nito? Alyansa ba siya kay Bam Aquino? Kasi si Lenny, tumakbo na si Lenny. Natalo Natalo niya. Sino pa? Risa Ontiveros, hindi naman pwede. Kaya ang gagawin nito ni Marcos Jr., makikipag-alyansa na lang yan. Kung sinong patatakbuhin nila. Or, eto nga, Chacha. Kapag hindi nila na-impeach si VP Sara. Pero presidential election, wala tayong makita. Kung sino talaga ang pwedeng tumalo kay VP Sara. Wala. Daya lang, no? Kung dadayain nila ng garapalan, yun lang ang ikakatalo ni VP Sara. Pero sa patas na labanan, wala tayong nakikitang pwedeng tumalo kay VP Sara. Okay. Dito naman po sa Office of the President, siya pa rin ang may pinakamalaking confidential fund. Noong nakaraan, 5 billion ang kanyang confidential fund. Hanggang ngayon, di niya alam kung sino yung mga congressman na magnanakaw, kawatan sa flood control. 5 billion ang budget niya ang confidential fund. Saan kaya ginagamit? Baka hindi naman kasi na-audit ang presidente. Opo, hindi na-audit. Alam niyo kung sino pa? Speaker. Hindi rin po na-audit. Pati yung mga congressman, hindi rin po. Pirma lang. Certificate lang. Kaya ito, siya pa rin ang may pinakamalaking confidential fund, si Bongbong Marcos. Ito nga po yung ating national expenditure budget na inihain ng DBP, 6.793 trillion pesos for 2026. 7.4% na mas mataas kumpara sa 6.3 nung nakaraan, no? Nanatiling top priority ang education. Yan, 928.5 billion pesos. Ito nasa picture si Tamba. Ayan, katabi ni Amena. Secretary Amena Pangandangan ng DBM. At nag-speech nga si Tamba niyan. After nun, kumiskerda na. Iskapo na. Takot na takot humarap sa media. Takot na takot matanong. No? Kaya itong speaker na to, hindi mo nga makita sa camera to eh. Sa House of Representatives, bihirang-bihira mo. Bihirang-bihira. Hindi kagaya ni Senate President Cheese. Sa Senate, no? Laging present. Lagi siyang nagpipreside. Ito si Tamba, iba yung nagpipreside. Parang yung mga deputy lang. O kaya yung sa contemporary. Sa Senado, contemporary, di ba? Sa Kamara yata, deputy. Yun lang ang preside ng preside. Pero siya, hindi mo siya makita. Bihira. Sa loob ng isang taon, parang 10 times lang siya nag-preside doon sa Congress.
ang sarap ng buhay, ano? Ha? Laging absent. Ano pa ba? Ano pa ba maibabalita natin? Okay. Wala na po. Hanggang dito na lang. See you po next time. Bye-bye.